way through that 5-set match against LPU dahil according to Coach Sandy, feeling niya mas maganda yung pitik ni Fifi that day. Consistency lang talaga, mas lalo pag endgame. Kailangan nilang magkaroon ng panapos. Normally, si Min Sapin ang ating nakikita as the starting setter of Perpetual. But today, Coach Santi making an adjustment. Unang set, napunta kay Dapol. Ngayon naman, Sanbeda, back set for Abraham. And Abraham gets the point. Good job. Makita natin, ang ganda ng tapat nila sa pagkakabasa nila para sa phantom play na yon na binigay ng Perpetual Lady Altas. Ganda ng block rebound. Ang ganda tuloy ng transition play nila. Puntos agad para sa Sanbeda. Anjo, if you're Perpetual, you had a match, your star player got 35 points, but you lost. It's like the one that got away. Ganun ang sitwasyon ng Perpetual. How do you recover from that heartbreak? Anton, tama ka. It is heartbreaking. Medyo mabigat, mas lalo kapag ikaw yung nakapuntos ng 35 points. Kasi kung nanalo kayo doon, ang laking confidence booster doon. Pero ito nga, kung ako sa Perpetual, yun yung panghuhugutan ko. Kailangan kong ibawi yung effort na ginawa ng teammate ko na umiscore ng 35 points. Next game, kailangan ipanalo na namin. Yung masakit din doon sa Perpetual, they lost against a fellow Final Four team. Yeah. Na tumalo sa kanila last season. So, kumbaga, rematch yun eh. So, makakabawi sana yung Perpetual. They had a great game from the MVP. But in the end, LPU still got the victory. Yun na nga. Dito pumapasok yung kahalagahan ng bawat laro kasi single round robin lang tayo, Anton. Habakon. Poor first ball. That's a point para sa Perpetual. Dapol, tinarget si Angel. And that's the idea. Target the spiker. Yeah. Yung main gunner para mapagod agad, Anton. Kaya ngayon, nag-a-adjust sila. Pero si Angel pa rin, yung tinarget ni Daps. Abraham. Drop ball does not work. Ngayon naman, si Shai ang papalo. Angel was there. Molina, back set to Abraham. Drop ball. Again, Aldea was there. Omipon finds the open spot. Ganda ng tingin niya doon. Nakita niya, maluwag. Medyo malayo si Flores dun sa zone 6. Opting for that long ball spike. Puntos agad. Too much space in between the two players in the back row. At sa pagkakataon na yun, sumobra naman yung serve ni Daps. But it's nice to see Sanbeda Lady Red Spikers na hot start eh. Palitan lang. Kasi kadalasan, the last games na na-cover ko sila, medyo early part. Nagpapalamang na agad sila sa kalaban. And there's that jump serve ni Angel Habakon. Oh, there's a rotational error para sa Lady Altas. Sa mga kapuso natin nanonood, ang rotational error kadalasan nangyayari yan. Mas lalo kapag jump server yung kalaban. Napapaaga yung pagpunta nila sa position at sobrang minamata ng mga referee natin yan. Service ace. Gotta love Angel Habakon. Rookie, but fearless. Baby Gretch or Sultanas in the making. Wow. Binansaga na ni Anjo Pertiera, Baby Beast. Yes, sir. Went out this time, medyo napalakas. Pero gusto ko yung tapak nitong batang to. Oh, kaya ito yung mga teams na nakaka-excite panoorin. Kasi merong mga revelations na bigla kang makikita, ay, okay pala yun. Yung mga ganun teams eh. And si Gaira Baroga, the daughter of Coach Edgar, was telling me that she's excited for the coming years, especially when these youngsters grow at pumasok na yung mga recruits ni Coach Edgar. Imagine Habakon na punong-puno na yung confidence that time. Speaking of confidence, Habakon nag-adjust pero pumuntos pa rin. Winnie Bedanya, another one of Perpetual's steady players. Fifi Ariola. Great moment for her getting the start para kay Coach Sandy. That's a service error. Fell short. Tina-target niya yung zone 2 and 3. Medyo humila lang yung serve niya. Camille Bustamante started the season as a reserve, but
Now getting some minutes. Regalo para kay Shai. Good timing para kay Shai. Saktong-sakto. Tumapat sa harap na yung bola. Easy point, easy regalo para kay Shai. Yun lang. Straight to the net. On that serve. Going back to what Shai did, Anjo. How fast do you have to decide on where to hit the ball? Kasi nakita natin, sumaba yung blocker, pero nag-cross court yung palo ni Umipon. Actually, it depends, Anton. Kapag mga ganong situation, kunyari, mataas yung regalo, kita mo na agad. Titingin ka muna kung saan yung libreng zone. Pero kapag hindi, usually ang ginagawa ko dyan, tinitip ko lang. Hindi ko na kailangan paluin. Kasi minsan, nahahabol ng blocker sa harap mo. Yeah, kadalasan mga middle blockers, tinitip na lang Oo, talaga. tinitip na lang yan. Kasi kadalasan, alam ng kalaban mo kung saan mo papaluin. At nakatalon na agad yon, waiting for that regalo. So you just need to play it smart. 7-all is our tally. Umipon now operating from the service line and she gets an ace. At sa aming pagbabalik, as Perpetual has this 1-point lead, Glycel Campo will have her first report for us. Don't go away. Babalik tayo dito sa NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament in an intense matchup between the Perpetual Lady Atlas and the San Beda Lady Red Spikers. Our two opposing coaches from both teams were left with questions after they both lost in their recent games. Ang tanong ni Coach Sandy Rieta sa kupunan na anong nangyari ay hindi raw nawawala sa tuwing sila ay natatalo. Kaya their priority today, according to Coach Sandy, is to commit less errors and be more consistent. On the other end, Coach Edgar Baroga questioned his players why they didn't perform everything that they practiced. Kaya naman today, Coach Edgar ensures that every player will contribute in a new setup that he will introduce. Kaya naman asahan natin na no questions will be left unanswered because both teams will deliver as expected to get back on the winning side. Kayo naman, Anton and Anjo, ano ang mga tanong nyo ngayon for this game? Thank you so much, Glycel. Ang tanong ko lang, kung kanina napag-usapan natin pre-game, Anton, nasabi rin ni Coach Sandy na it's all about being consistent. Kasi doon sila nagkulang sa laban nila sa Lyceum Lady Pirates. Kung this time, makakapag-adjust ba sila against a very hot team dito sa San Beda Lady Red Spikers? Makita natin na gutom din manalo. Ang hirap, no? Oo. Pero ang mahirap dyan kasi pareha silang galing talo. Yeah. Pag galing talo ka, iba yung gutom mo manalo. At parehas pa silang gutom. Yun lang. Ikaw, gutom ka ba, Anton? Parang ang dahil ko naiisip sa tanong na yan. Habakon. Right in between the two blockers, finding that space, Angel Habakon. Yes, tama dyan. Right in between gate niya. Ganda rin ang timing niya sa set na yun. Ganda ng vision niya Habakon. Iba talaga kapag high flyer ka. It makes things easier for you. Umipon. Ariola. Dapol. Kagalawan. Gets it in the air. Here's Habakon. Andal keeps the ball in play. Back set. Bustamante. Long rally. Habakon. Ariola. Dapol. Babalik ang bola sa Perpetual. Ariola to Daps. Popped up by Abraham. Habakon. And Angel Habakon gets the point and ends that long rally. Yes, that was a long rally. Pero ito nga, on the side of the Perpetual Lady Altas, another miscommunication. Nagkalituan sila kung sinong kukuha. Ang ganda na ng block rebound. Ang ganda sana ng transition play kung naangat yon. Pero yun nga, another miscommunication. Sayang. Early 5 points para kay Angel Habakon. Anton. Good start as we see Dapol. Kaya lang, walang check ball. Outside daw. Dapol opting for that down the line hit. Kaso medyo napalabas yung follow ni Dapol that time.
Angel Habacon averaging 18.8 points per match for SBU 18, no? Grabe. As a rookie, as a rookie. big numbers. Oh, Winnie Bedanya puts it away. that's a very nice, big, quick setup. Bihira yan sa women. Sumalabas yung mga ganyang setups. Hindi yung maganda sa mga middle blockers na magalaw. Magalaw yung plays. Nahihirapan yung middle blockers mo humabol. Hinihintay yung sidestep eh. A great job by Fifi Ariola to set that one up. Dapol. Habacon. Aldea. Dapol on the run. Panibagong pagkakataon. It's Angel. And she gets roofed. Ang ganda ng timing ni Aldea for that kill block. Alam na eh. Alam nila kung kanina yung abato. Tingnan mo, Anton, nakatayo na agad sila kung saan papalo si Habacon. Ito yung hirap kapag isa lang yung nagiging option mo. Mas lalo pagdating ng mga ganong long rallies. Molina. It's Angel again. Good angle para kay Angel Habacon. Opting for that very, very hard cross-court attack. Ang lalaki pa ng blockers. It seems that the story for San Beda every match is we know that it's gonna be Angel. Now the question is, sino pa ang tutulong sa kanya? Yun nga eh. Parang ganun nga yung nangyayari. Yung nagiging trend actually sa San Beda Lady Red Spikers. Alam natin na si Habacon nandyan. Pero minsan may mga sumusulpot na biglang, na okay pala siya. Yung mga ganong moment. So last game, si Kagalawan. So we're excited to see kung sino naman ang magsi-step up dito para sa San Beda. This is Jade De La Cruz. Ariola. Aldea, blockers were there. A joust at the top. Ball goes towards the way and the side of Perpetual. Medyo nagmadali si Navarro para sa second ball. Double violation. Sayang, depensa na eh. Pero alam mo, pag middle blocker ka rin kasi may tendencies kayo, nakakaingit kaya mag-set. Madalas na nangyayari sa akin dati, alam ko eh. Habacon. Ariola. Back set. Kagalawan was there. Molina ibibigay kay Angel. Cross court, popped up. Ariola gives it back to Dapol. Molina. Too high para kay Navarro. Tsaka parang hindi ready si Navarro that time for that set ni Molina. Hindi siya nakatingin sa bola, kaya naman miss-hit. Kala niya, kaya ba akong dadalhin? 13 all. Props to San Beda for keeping in step with Perpetual here in the early goings. Ariola, difficult set. And outside. Pero ito nga, sabi ni Dapol, parang may check ball. Pero ito yung maganda sa Perpetual. Nakita mo, pinapagana ng middle blockers, opposite spikers, open spikers. Kaya naman kadalasan, nagiging single block, nagiging coverage ng San Beda Lady Red Spikers. Buti na lang matibay ang kanilang floor defense. Ariola. Molina. Back set to Abraham. Andal to Dapol. Bitin. Nalagay niya sana sa likod ng blockers. Kaso, went too short para kay Dapol. That's a rare error para kay Mary Rose Dapol, the MVP. Molina. Ariola. Wow. Camille Bustamante. Ito, Anton, Dapol with 2 points, pero meron na siyang 4 errors for this match. Wow. Very uncounted. Hindi siya to. Oo. Tingnan natin kung makakabawi siya, no? Very uncharacteristic, uncharacteristic para kay Mary Rose Dapol. Aldea. Habacon.
Dapol gets it in the air. Ariola binigay kay Shai. Umipon. Here's the toss. Back to Abraham. Cross court. Nakaabang si Ariola. Umipon. Another long rally. Habakon. Oh, what a save by Flores. Good coverage. Impressive save by Flores. Flores delivers it to Angel. Ooh. That's a very tough angle na para kay Habakon. Medyo lumabas na yung set. Nahirapan siya mag-adjust. Yun na lang pwede yung pagdala. Nandun na yung blockers sa down the line area. Tabla pa rin po tayo. 15 all. Dapol. Abraham. Check ball ba? Outside. Wala. So, Perpetual takes this lead. Heading into the technical timeout. Magbabalik po kami dito sa GTV. Mancom representative Peter Caico. Ayun. Yun So, pala yun. playing excessive beats during timeouts is strictly prohibited. Hey, the legendary Sammy Akailar. The one and only Coach Sammy. Yes, the legend. Yeah. Oh, Oy. 5-0. 5-0. Flexing. Well, alam naman natin, and then you know yourself personally, na Perpetual powerhouse talaga yan sa men's volleyball ng NCAA. Ever since, it's been them. And it's all because of Coach Sammy Akailar. The legend. Wow. Angel Habakon, umikot yan ha. Kakapuntos na galing balo, pumuntos naman pagdating sa service line. Ito yung nakakatuwaan to. No? Alam ko na-mention ko na ito dati. Si Angel Habakon parang hindi napapagod. Kahit siya yung option lagi sa unahan, pagdating sa likod, binibigay pa rin yung lahat niya. Basta pagdating dito sa service line, sobrang consistent niya. Kahit na jump service siya, dumepensa pa. Ganda matchup, Habakon and Dapol. Yes. Si Habakon kasi, sabi niya, she's a proud island girl. Wow. So, beach volleyball daw yung laro niya also. Kaya magaling din siya dumepensa. It shows, Anton. Ariola. Ooh, Navarro with a rejection. Good timing para kay Navarro. Nakita niya na nahihirapan na sa pag-adjust. Ganda ng timing. Easy curve block. At easy 3-point lead para sa San Beda Lady Red Spikers. Kaya lang po si Lo, yung diskarte mo po, no, taksa mo yung bibig mo dyan, hindi naman kayo nagkakaintindihan eh. Sorry tayo, lagi na nangyayari yan, dapat hindi na nangyayari yan eh. Ha? Wala tayo, malayo pa yan. 1, 2, 3, tara! Isa. Say, pego! Diskarte sa bola, guys! Go! Tulungan! Makikita natin, no, medyo nag-aalangan na si Coach Sandy kasi nga kanina pa natin napapansin to, masalo sa depensa at mga chance ball na binibigyan ng San Beda Lady Red Spikers para sa Perpetual Lady Altas, hindi sila nagkakaintindihan. Sabi ni Coach Sandy, parang hindi sila nag-uusap sa loob eh. Habakon. Dapol. Habakon's making her work. Flores. Good pass. Kagalawan with the approach. Ariola, binigay kay Shai. Umipon, sinabayan ni Navarro. Beyond the antenna. Hirap na mag-adjust doon. Medyo napalabas itong dig set ni Aldea. Nasa may labas na ng antena, tapos dikit pa. Hirap adjust na nun. Habakon making a living
from the service line. Oh, very consistent eh. Umipon. Ayan na naman siya sa depensa, Habakon. Oh, wow. Check ball daw, sabi ng ating second referee. Wow, wow, wow. Sunbeda on a run. They have a 5-point lead. Ito na, Anton. Nakikita natin yung brilliance si Abraham for this first set. Nakita natin na kapag nasa likod, itong si Angel Habakon, siya yung nagko-contribute sa harap. Habakon. Ariola. Oh, medyo nag-agawan doon si Flores at Angel. Ariola. Omipon. Finally, Perpetual stops the run. Oh, a good breather para sa Perpetual Lady Atlas. Nakita natin good job para kay Aldea. Sumabay sa kanyang Giko yung dalawang blockers ng San Beda Lady Red Spikers. Kaya naman easy point para kay Umipon with that single block coverage. Molina to Kagalawan. Aldea was there. Ariola. Ibibigay kay Omipon who breaks down the wall. Makikita mo yung set ni Ariola. No? It was slow and fast. Kaya medyo nahihirapan umabol din ang San Beda Lady Red Spikers. Papunta dun sa open area na yun. Pero ito nga, na-check na ng San Beda eh. Halatang pinag-aralan nila eh. Sino sa harapan? Sa harapan. Expect, mabilis dito ha. Jel, mag-ready ka rito. Bumelo ka ng tres ha. Asan ka? Bumelo ka ng tres. Kumuha ka, magpakaramdam ka ha. Kapag alanganin na ibigay sa'yo, drop ball mo ang bola, gilid-gilid. Bubo ka yan ha. Okay, let's go, let's go. Yun na. Coach Edgar reminding na mabilis ang bato sa open spiker ng San Beda Lady Red Spikers. At pinapadepensa niya, pinapatauhan niya, pinapatayuan niya agad sa blockers para nung makakos yung block rebound. Let's see if they can execute. They need a good first pass. Ayan na. Navarro. Grabe. What a response. Yes. Sinunod niya. Sabi ni Coach Edgar, hindi mo kailangang paluin. Gilid-gilid lang at bubuka ang depensa ng Perpetual Lady Atlas. At ayun na yung nangyari, Anton. Ang galing. You love to see it when players follow instructions to the T. Galing. By the book eh. Kung paano pagkakasabi ni Coach Edgar, yun na yun. Team captain Max Tayag. First appearance here in this match para kay Max. Gets that one in. Ariola. Long back set. Habakon. How about that? Setting it up para kay Abraham. Omipon gets denied. Wow, good timing para kay De La Cruz. That's a good kill block. Ganda nung habol niya. Kahit ang ganda rin pasok ng decoy. Ganda nung sugal niya doon. Saradong-sarado down the line area. Kaya pa tayo mag-i-improve yan. Huwag ka magmadali sa offense ha. Playan mo, bato ka na naman ng bato dito. Basta tayo, sipan natin. Bibigyan ka ng pagkakataon dyan eh. Coach Sandy reminding Ariola na binigyan siya ng pagkakataon. Medyo nagkukulang lang sa pagpapaikot ng bola. But the consistency is there. Kailangan niya ma-maximize yung spikers niya sa harapan knowing na 3 spikers ang meron siya. I'm interested to see kung kanino niya isa-set yung bola dito. Ayun. You talked about trying to maximize the spikers. She went to the middle as Bustamante scores off the block. Yun yung maganda kasi kapag nakikita ng kalaban na may threat ang bawat spikers sa harapan, may hirapan sila kung kanino po porsyento yung block. Yun yung gustong i-emphasize ni Coach Sandy. And now, Minmin Sapit comes in for Fifi Ariola. Change of setter para dito sa Perpetual. Good serve. Kagalawan. Sapin, back set. Habakon.
Ready and steady. Abraham. Omipon. Omipon again. Flores with the pass. Molina back set to Abraham. Ang ganda rin ng paikot ni Molina sa bola ngayon. Kanina, balitan sila ng back set. Klein Abraham. Ito talaga usapan natin kanina, Anton. Meron talagang kailangan tumulong para kay Habakon. At ito na nga si Abraham nagpaparamdam. Lefty jump server. Running attack para kay Bedanya. Ito yun, they need more of that. They need more options. They need more plays. Para pahirapan yung blockers ng San Beda Lady Red Spikers. Hindi yung tatayo lang na open-open. Kailangan pahirapan yung blockers ng San Beda. San Beda at set point though. Can they finish the set right here? Jade De La Cruz with the approach. Grabe, tres lang yung set, pero kandalong bontos para kay De La Cruz. What a finish para San Beda Lady Red Spikers. Look at this. Jade De La Cruz puts it away and gives San Beda set number 1, 25-20. Magbabalik po kami para sa set number 2.